foundation natin, yung Bible. Kasi sabi nga, yung Biblia raw, mananatili raw magpakailan-kailan pa man, pero lahat ng bagay, mawawala. Salita niya lang ang matitira, ibig sabihin ay lilipas. Ngayon, bakit ko nasabing the most powerful book, the most important? Kasi, this is our life. Example, ito yung Bible. Ito dapat ang maging natin, maging head of the family. So, dapat ang head of the family, ang Diyos. Kailangan siya yung ating ika nga Panginoon. Ika nga minsan kasi tayo, kagaya ko, head of the family dito, ako'y ama. Kung wala naman akong Diyos sa buhay ko, how can I live? How could I lead the family? Kasi walang gagabay sa akin eh. Kaya ang sa akin, ang pinakagabay natin ang Diyos. Sa 1:8, Joshua 1:8, sabi nga niya, read the Bible day and night so that you can do what was written on the Bible. And yung nakasulat doon sa Bible, yun yung Word of God, yun yung kanyang will, yung kalooban niya. Ngayon, eto medyo seryoso tayo kasi ito yung kandila. Maliit ito, Gemma, di ba? Ito ay ako. Kasi ang edad ko ay 57 na. Ito naman kayo, mahaba pa ang inyong mga buhay, di ba? So ako, habang tumatagal, hindi naman natin maiiwasan lahat tayo talagang kukunin ni Lord. Dahil ako ay may edad na, 57. So sa palagay ninyo, etong pandila na to, gaano katagal ang itatagal kumpara dito? Pag naubos to, eto hindi pa mauubos, di ba? In reality. So, eto, mauubos to kung hindi nyo susuportahan ng Ama. Kung hindi kayo makikinig, kung hindi kayo susunod. Kasi sinabi ng Diyos, igalang ninyo ang inyong ama't ina. Nasa commandment yan. Pag sinabing igalang, you need to follow. Tita Jo, Tita Vilma, ako. Kasi pagka sinusunod nyo, nakikinig kayo, hindi nyo binibigyan ng samaan ng loob. Kahit na ano pang sitwasyon, pahabain ng Diyos ang buhay ninyo. Maniwala kayo. You will be blessed, pahabain ng Diyos ang buhay ninyo, pagpapalain kayo at lahat ng magagandang mga pangyayari sa buhay niyo mangyayari. Pag sinunod ninyo ang magulang, naging mabuti kayong anak, hindi niyo binibigyan ng sama ng loob. Kasi ako maliit na lang to eh. Ngayon, pagka kayo, hindi nyo binibigyan ng sama ng loob yung nanay ninyo, tatay ninyo, hahaba pa buhay ng tatay. Kasi sinusuportahan ninyo eh. Pero kung patuloy na nai-stress, lalong madadali mamatay. Kaya ako, bilang ama, nagsasalita sa inyo, lagi nating tandaan, sundin natin ang kung ano yung sinabi ng Diyos. Kasi galing naman sa Diyos yun, hindi sa akin eh. Honor your mother and your father, tapos igalang ninyo ang inyong ama't ina, pati yung sundin ninyo at pakinggan ninyo, nasa Proverbs yan. Kaya yun yung masasabi ko sa inyo, kasi kung gusto nyo talagang pagpalain, kung gusto nyo talagang maging maayos, huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Kasi sabi nga niya, sa Proverbs na naman, naalala ko, 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. In all ways acknowledge Him and He will make your path straight. Kailangan talaga may gabay tayo ng Diyos. Hindi tayo manangan, ako magaling ako, matalino ako. Hindi, lagi ka nagpapakumbaba. Kaya nga ang Diyos sa pag-ibig niya, pero nyo sinacrifice na si Jesus.
binigay niya yung buktong na anak niya para iligtas ang mga tao. Kung babasahin niyo yung Biblia, I encourage you to read the Bible, to search, malalaman ninyo. Kasi ang history ng first part ng Bible, yung Old Testament, ang mga tao patuloy na nagkakasala. Kahit na anong gawin, ang mga tao nagkakasala. Kaya ang ginagawa ng tao para ma-encounter nila, kailangan ng high priest para humarap sa Diyos, humarap. Mag-aalay sila ng pinakamagandang hayop, lahat ng mga offerings na bibigay nila para lang mapakinggan, mapatawad ang kasalanan nila. So ganun yung sistema dati. At ang buhay ng tao, kung titingnan nyo sa Biblia, nasa 900 plus yung pinakamatanda. Ngayon ako, ang pag-aaral nasa 70 na lang. 57 na ako, di ba? Pero walang imposible sa Diyos. Pwede niyang bigyan pa ako ng mas mahabang buhay. Pwede namang maiksi din. Kaya lang, nagdidepende rin yan sa inyo. Kaya nga, maging masunurin kayong anak, magmahalang kayo, kahit dalawa kayong pamilya, kasama na si Gemma, na pinagkatiwala sa atin ng Tita Marisa niya at saka Tito Mon. So kasama ka, Gemma. Biro mo sa dami ng ipapaalaga, pinagkatiwala ka sa amin. Kay Tita B, kay Tita Jo, meron Tito Orlando, may Tito Oliver, pero bakit sa akin? Sabi ko nga, okay lang, basta gawin yung best. Kaya kayo naman, gawin nyo rin yung best ninyo. Gawin nyo yung best nyo, kasi kahit wala na yung magulang mo, Gemma, kaya sumunod ka kay mama mo. Siya na parang mama mo, kay tita. Mama B. Sa mga kapatid mo, pinsan pero kapatid na ang sumunod, igalang ninyo yung kuya ninyo. Yeah. Tapos yun naman kuya, ate, matuto magpasunod. Okay. Ako, marami rin akong pagkukulang, kaya marami rin akong kamalian, kaya ako, guilty rin ako, humihingi rin ako ng tawad sa inyo. Mga kamalian. Siyempre, wala namang perfecto, pero I'm giving and trying my best para maibigay sa inyo lahat ng nararapat. Kaya yon, gusto ko maunawaan lang sa inyo na dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya yung buktong na niya anak para pagdating ng second na part ng book, yung New Testament, kung sino yung sasamba sa Kanya, kung sino yung tatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, ay mabubuhay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Na kaya ako, naniniwala ako, nananampalataya, ang faith daw kasi, naniniwala ka sa mga bagay na mangyayari, makukuha mo. Kahit di mo nakikita, darating sa buhay mo. Kasi nakatakda sa tao mamatay. After that, paghuhukom na. So, let us give our best. Ika nga huwag tayo mawala ng pag-asa. Ito kasi temporary lang to eh. In reality, temporary lang tong mundo eh. Pero merong buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Sabi nga ano man daw ang papala ng tao, makamtandan daw ang buong sanlibutan kung mawala naman daw siya ng buhay, ng kaluluwa, espiritu, baliwala lahat. Kaya yung title ninyo, engineer, IT, professional, businessman. Kita mo nga si Steve Jobs, di ba? Ang yaman-yaman, pero nung nagkasakit na, wala nang nagawa sa kanya yung nabaliwala. Kasi wala talaga eh, talagang common dynamic. Ito, malaking realization sa akin ang nangyari. Sabi ko, health is wealth talaga. Kaya halimbawa, may mga nilalagay ako, sinishare sa inyo, basahin ninyo, panoorin ninyo. Halimbawa, mga healthy tips. Bawasan nyo to, iwasan nyo yan. Huwag niyong baliwalain kasi napakahalaga nun. Talagang, kaya ko sinishare sa inyo para makatulong sa inyo, hindi para sa akin. Ang lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Ikabubuti niyo. Yun. Kaya,
Masayang masaya ako ngayong araw na to kasi hindi ko ini-expect to. I was so blessed, I was so grateful and thankful to God. Talaga nagpapasalamat ako sa inyo mga pamilya, sa lahat sa inyo, sa suporta, sa pagmamahal, motivation. Ayun, pagpasensyahin nyo na lang ako kung minsan mahirap spellingin, mahirap intindihin, pero ang hirap talaga. Naintindihan ka naman na. Kaya huwag kang Ayoko nang ayoko na talagang sabihin isa-isa kung ano yung experience ko. Pero hoping and praying talaga na pagalingin ako ni Lord kung ano yung bigay niya, kung anong gusto niya sa akin. Basta yan ang tandaan ninyo. Ang pinaka-head, ang Diyos. Binigay niya yung kanyang buktong na anak. Sambahin niyo siya, tanggapin niyo bilang Panginoon, tagapagligtas, surrender. Very supportive ang Biblia sa buhay natin. Kaya kailangan maging gabay natin. Proverbs, ang dami kayong matututunan. Sa John naman, tungkol kay Jesus Christ, may in love kayo sa mga teaching. Maniwala kayo, talagang sinerch ko yan. Totoong may Diyos. Dahil siya naranasan ko talaga. Alam nyo, mainit siya. Para siyang apoy. Kaya kita nyo nagpakita kay Moses, I think kay Moses yung burning bush. Mainit. Talagang mainit, naramdaman ko siya. Kasi dati, 1992, yun, sa mga Christian fellowship, kala ko magiging pastor din ako. Kasi puro kasama ko, puro mga pastor. Marami kung minsan hindi ko maintindihan, pero ganun pala talaga. Pagka ikaw ay nagsaliksik ka ng salita ng Diyos, ika nga, lalalim ka at maiintindihan mo. Pero pagka sabi, ay wala yan, ganito. Pero kaya nga sinabi ko, tinanong ko kayo, what is the most powerful book in this planet? Actually, marami na akong tinatanong. Bihira rin minsan ang sumasagot niyan. Ang isa ko pang tanong, nasaan ang Diyos? Gemma, nasaan ang Diyos? Ang hirap daw nung exam pa. Hindi daw siya nag-review pa. Ano ba yan? Bakit ba biglang Hindi siya hesitate? naman nagsabi yung re-review. Nasaan ang Diyos? Kela? Nandito sa ating sa puso. Puso. yes. That's right. Kasi templo tayo eh. Tayo yung templo ng Espiritu Santo. Kaya pag ikaw nagpatato ka, sinira mo yung katawan mo, nagyosi ka, tas nag-drugs ka, biro mo yung templo ng Diyos, sinisira mo, winawasak mo. Diba? Pagka sinabi mong ang Diyos ay nasa puso ko, kasi hindi mahirap sabihin eh. Mararamdaman mo, kaya ngayon, sa mga sandali nito, yun, nararamdaman ko. Pero pag ikaw makasalanan ka, mararamdaman mo, ang layo mo sa Kanya. Kailangan ng Diyos natin, hindi nasa langit, nasa puso natin. That is the reality. Kasi, pag nasa puso mo, makikita mo, iba ka eh. Ginaguide ka ng Espiritu Santo. Sa lahat ng ginagawa mo, the way you talk, the way you act, lahat ng sasabihin mo, talagang pero kung ikaw ay malayo sa Diyos, tingnan mo, ugali, pati maraming mga negative talaga. Ako hindi ko naman sinasabi na most of the time nasa Diyos ako, pero minsan nawiwindang din ako, kaya minsan nawawala din. Pero you try your best, you give your best na laging nandiyan ng Diyos sa inyo. Hindi kayo pababayaan. He will never leave you nor forsake you. Kagaya ngayon, ang daming blessings din na dumating. Sa totoo lang, more than 200, 300,000 ang nag-donate. Pero ganun din, naubos. Hindi ko alam kung saan napunta, mga gamot sa dami ng ginagastos.
mga donation coming from my students galing Amerika, galing sa mga co-teachers. Minsan nagbibigay ng 10,000, 5,000. Pag pinagsama-sama ko sa GCash, nag-overflow nga yung GCash eh. Basta yun lang ang masasabi ko, you give your best. Pagpasensyahan nyo na papa ninyo. Sa ngayon talagang kailangan ko tulong ninyo, pero babawi ako, sabi ko. Pasalamat talaga ako sa Diyos dahil maraming nagmamahal at kayo mahal na mahal ko rin, kaya ganito ako. Kaya yung salamat sa inyo. Salamat sa lahat. Thank you Lord for all the things, the blessings na binigay sa akin, binigay sa atin. Kaya yun, maging ano lang, tandaan nyo lang yung mga sinasabi namin para sa inyo. Hindi para sa amin. Kaya kung kayo binigyan niyo ng support ako, siyempre ako din lakasan ng loob, tapos laban. Talagang simula pa lang laban na. Nagkakaroon naman ng improvement, kaya lang siyempre maraming challenges, lalo na tong Granada na to. Mas marami pang discharge kaysa sa iniinom ko, kaya patuloy ang pagpayat ko. Toxic yung lumalabas dito sa Granada. Uminom ka lang. Inom ako ng inom, pati supplement. Ang dami ko na rin nainom na supplement, pati mga lahat. Eh, at least Tubig. malakas ka pa. Malakas ka na. Pero malaking tulong talaga yung supplement, kahit paano. Siyempre, pinakamalaking tulong, prayers at support nyo. Yun yung Amen. mahalaga doon. Si Lord, dakilang manggagamot, siya yung talagang dapat natin asahan. Amen. Whatever happens, there is always a reason. Tandaan niyo. Everything works together for good. Kung ano ibigay sa akin ni Lord, okay. Kailangan lang maging handa. Handa lang at tanggapin kung ano at nandyan lang kayo. Kaya kami ng habang buhay. Yes, yung binigay. Tsaka kayamanan. Kaya man. Yung Lamborghini. Ayun. Kaya yan, madali lang. Bible, pinaka-head natin. Alam nyo ba, tungtungan lang ng Diyos yung earth. Ganun kalaki yung Diyos. Hindi nakasabit dito. Ang Diyos napakalaki. Tungtungan niya yung footstool. Basahin nyo, nasa Biblia. Tapos, walang imposible sa Kanya. Akala mo, walang ginagawa pero may mga miracles na nangyayari. Ito ang Diyos, Biblia. Ito ako, pag sinuportahan nyo, tataas ako. Pag hindi, magiging maliit lalo hanggang sa mawala. Kayo ito. Ako'y habang lumiliit, kayo'y patuloy na lumalaki. Sa pamamagitan ng pakikinig ninyo sa magulang, pagsunod ninyo, kaya kayo nag-grow. Kaya kayo nadidevelop, marami kayong mga learning. So yung adapt lang. Tapos, isa buhay. Yun. Yun lang ang aking message. Salamat sa lahat talaga. Oh, amen! Group hug! Group hug! Yun! Kami! Group hug na si Papa. Oy, please! Pali-pali. Okay na yung picture. Group hug! Yorobun! Thank you very much, Yorobun! Mama, come here.